Lahat, buuin ninyo ang puso. I believe that is the best prayer that we could have ever uttered to the Lord. Marami pong kapansanan, maraming mga kapintasan ng ibang tao. But when you look inside your heart, tayo rin, ikaw rin, ako rin, maraming pagkukulang. Kaya bago po natin ipanalangin ng karamdaman ng iba, yung karamdaman muna natin ang ating panalangin. Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Tulungan niyo po ako na makita ang maling ginagawa ko. Siyasatin mo ang aking puso. Bigyan mo ako ng masunuring puso. Hayaan niyo na ang puso ko ang maging simula ng pagbabago sa pamilya ko at sa iglesia nito. That is the best prayer that we could utter to the Lord. Pray for a new heart that is obedient, submissive, and holy before the sight of God. At kapag nanalangin po tayo, Panginoon, above all else, change my heart. Alam niyo po, what will happen? That is now the start. Ang pasimula po ng pagbabago ng iglesia ay pagbabago ng puso ng bawat miyembro. Alam niyo po kung ang lahat ng miyembro sa iglesia ito, ganun po ang magiging panalangin sa Diyos. Napakasarap po sa mga pasangan. Bilang isang iglesia, kung lahat po tayo magbabago ng puso, ang lahat ng nasaktan puso ay muling hihilugin ng pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon po ng tunay na pagpapatawaran na maging ang mga masasakit na karanasan ay magagawa na po natin tuluyan na kalimutan. Ang mga nanlalaki po sa kanilang pananampalataya ay muling magkakaroon ng panibagong sigla. Ang matamlay at patay na pagsamba ay muling magiging mainit at buhay na pagsamba. Ang lahat po ng nasirang relasyon ay muling hihilugin ng Panginoon. Ang sarap po sumumpa sa Diyos sa ganung uri ng iglesia. Ang aking pong paniniwala, hindi imposible na maganap ang tunay na pagbabago sa ating iglesia nito kung papaguhin lamang natin ang ating puso. I believe this morning, we are just only one step away to experiencing that great start. All we need to do is to have a new heart. And we can have a new heart if and only if what? We will allow the power of the Holy Spirit to what? To change our hearts. The supremacy of the Holy Spirit. Ang sabi ko sa Ezekiel 36:27, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tungkulin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Bakit kita po natin dito? Nais natin baguhin ang ating puso. Hindi natin kaya itong mag-isa. Bibigyan ng Diyos ang puso ang ating buhay ng panibagong puso sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ngayon, kapag bago na ang ating puso, ito po ay patuloy na i-empower ng banal na Espiritu. A sure change of self requires the power of the Holy Spirit. Matapos na po ang 7 taong pagsasama, ganito po mayamang pag-asawa na finally after 9 years, they were blessed by God with a baby. However, when their baby was in the nursery room of the hospital, their child was stolen. And their child was stolen by a very poor beggar. Ngayon po, yung kanilang anak, hindi nila nakita sa mahabang panahon, pero lagi po nilang hinahanap ito dahil only child po nila ito. Habang hinahanap po nila ito, pinalaki po ito ng pulubi. Lumaki ang sanggol, nakasama yung pulubi. Lumaki po siyang marumi, nasanay ng bibi mo sa lansangan, sira-sira ang damit, at hindi po siya nakapag-aral. Matapos po ang 6 na taon na paghahanap ng mga magulang, natagpuan po ng mga magulang ang kanilang anak after 6 long years of searching. Nung nakita po nila ang kanilang anak, nagurog po ang kanilang puso nang nakita nila kung paano po pinalaki ang kanilang kaisa-isang anak. Nakita po nila ang marumi at magulong lugar na kanyang tinalakihan. At dahil nakita po nila ang nakakaawang sitwasyon ng kanilang anak because of that, they immediately bring the kid back to their mansion. And they throw a very big party to welcome their long-lost child for 6 years. Nilinis po nila ang kanyang katawan, pinalitan po ang marumi niyang damit ng malinis at mamahaling kasuotan. Nang magsisimula na po ang party, dahil nakita na po nila ang kanilang anak sa kanilang mansyon, nung magsisimula na po ito, bigla na namang nawala ang kanilang anak. Hinanap na naman po nila ito. At noong ito po ay kanilang natagpuan,
makita na kumakain ng maruming pagkain sa maruming lansangan. Suot muli ang kanyang maruming kasuotan kasama ang kanyang maruming pulubi na kinalagyan. Ang bata ito ay napalilipiran na ng lahat ng magagandang bagay kung siya ay nasa mansyon ng kanyang mga magulang. Ngunit nagbalik pa rin po siya sa dati niyang maruming buhay. Why? Dahil hindi siya sanay sa isang marangyang buhay. Oo, binago po ng mga magulang ang kanyang kasuotan. Binago po nila ang maruming itong lugar na pinagtitirahan. Ngunit sa kabila po ng maraming magandang pagbabago, nanumbalik pa rin po ito sa kinalakihan ng buhay. Why? Dahil may isang bagay po na hindi nabago yung kanilang mga magulang. Ano po yun? Hindi nabago ng mga magulang ang puso ng kanilang anak. Sa matagal po na panahon, maaaring sinisikap mo rin na maguna ang buhay. Sinisikap mong talikuran na ang kasalanan at mga likumong kaugalian. At minsan, tila mukhang napagtatagumpayan mo na ang iyong mga kahimaan, ngunit matapos ng ilang araw, bumabalik ka na naman sa dati mong buhay. At ganoon na lang po palagi ang sistema ng iyong buhay pananampalataya. A life of inconsistency, a life of mediocrity. Alam niyo po, baguhin mo man ang lahat sa iyo, babalik at babalik ka rin sa dati mong buhay kung hindi mo hahayaan ang banal na Espiritu na mag-control sa iyong buhay. Hanggang hindi mo po isinusuko ang lahat sa iyong buhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang tunay at ganap na pagbabago ay tiyak ang magiging mahirap sa iyo. So if you want a real and lasting change to happen in your life, simple. Surrender your life to the power of the Holy Spirit. Zechariah chapter 4 verse 6 says, "Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng mundo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu." Nais po natin magbago. Nais natin mabago ang ating pamilya. Nais natin magbago ang ating iglesia. Pero tatawag po natin, a sincere change requires what? And this will lead to our last point. A sincere change requires surrender and sacrificing of life before the power of our Holy God. Surrender. Meron pong mga bagay sa inyong buhay marami hanggang ngayon, ikaw ang naging Diyos, ikaw ang nagkocontrol, at hanggang hindi mo sinusuko sa Panginoon yan, ang tunay na pagbabago ay magiging malilap sa iyo. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, at dito po tayo magtatapos. Ang sabi po sa talatang ito, your body, my body, is the temple of the Holy Spirit. Nung tinanggap mo si Kristo, nagsimula na mong manahan ang banal na Espiritu sa puso mo. Ang banal na Espiritu ay nasa puso mo na ngayon. Ngunit bakit hanggang ngayon, hindi mo po lubusang maranasan ang kapangyarihan nito sa iyong puso? Alam niyo po kung bakit? Do you know why? It is true that your heart is the temple of God. Ano po ba ang templo ng lumang tipan? In the Old Testament, the temple is the place where people worship God. Ito po yung lugar na kung saan sumasamba ang mga tao. Ang isa po sa pangunahing ginagawa nila sa templo ng lumang tipan ay nag-aalay po sila ng mga burnt offering sa Panginoon. It is in that particular temple, in that particular place, where animal offerings were burned. Doon po sinusunog yung kanyang alay, pero wala pong apoy na magagawa kung hindi sila muna mag-aalay sa Panginoon. Sa templo, upang makasamba, doon po sila nagsusunog ng kanilang alay. Sa bagong tipan naman po, in the New Testament, Paul said that the moment you accept the Lord Jesus Christ in your heart, ano pong nangyayari? Yung katawan mo ngayon, your heart becomes the very temple of the Holy Spirit. Yung puso mo, iyan ang templo ng Diyos. At ang isa po sa pangunahing ginagawa, tandaan po natin, like the temple in the Old Testament, yung puso mo, your body must be a place of what? A place of worship. Our heart must be a place where sacrifices must be offered to God. Kagaya po ng templo sa lumang tipan, sa puso mo ngayon bilang templo ng banal na Espiritu, may mga sakripisyo ka pa ba? May mga pag-aalay ka pa bang ginagawa sa Panginoon? Bilang spiritual na templo ng Diyos, mayroon ka bang handog na iaalay pa sa Diyos? Alam niyo po kung bakit hindi na nagliliyab ang ating relasyon sa Panginoon? Dahil makabilang templo, wala nang pag-aalay na nangyayari sa puso mo. Ano bang pinakamainong na pag-aalay na kailangan natin bigay sa Panginoon?
So, para masamba mo ang Panginoon bilang templo sa panahon ngayon, ialay mo ang iyong buhay na may kabanalan sa Kanya. Ang paghahandog mo na nais ng Diyos ay ang pag-aalay ng iyong buong buhay. And if your heart is not totally surrendered to God, if your life is not a pleasing sacrifice to God, remember, you will never experience the all-consuming fire of the love of God for you. Nais mong maranasan ng pag-aalab ng pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ang tanong, nag-aalay ka ba? Walang apoy ng pag-ibig kung walang pag-aalay na ginagawa sa iyong templo. If there is no living sacrifice in your life right now, remember, there will be no fire. Marahil yun po ang tanging kakulangan sa iyong buhay. Wala nang pag-aalay ng buhay na may kabanalan. And if there is no living sacrifice in your life, remember, there will be no fire. Ang nakakalungkot po, no matter what you do, you cannot create that fire. But this morning, before we close, God wants to rekindle that fire in your heart. Our God wants you to experience His burning love for you. Nais muling paglingasin ng Panginoon ang iyong puso. Why? Because our God, according to Hebrews, He is the consuming fire. Siya po yung apoy na nagbibigay ng pag-alab sa ating puso. In the Old Testament po, anong ginawa ng Panginoon? Before Moses, God is the burning bush. That even though it keeps on burning, it was not consumed. Hindi lamang po yun, kundi ang ating Panginoon Diyos, He was also the God who serves as the pillar of fire by night, in leading the Israelites from Egypt, going to the promised land. Ang Diyos ni Tunay, ang Diyos na nagsugo ng apoy kay Elias when he prayed in front of 400 Baal prophets in Mount Carmel. And because of that fire, what happened? The people trembled and worshiped God on their knees. At sa paniniwala ko, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, I believe that fire, God's fire love, is burning right now. Nag-aalab pa rin ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo sa kabila ng karumihan ng ating puso. Ngunit ang nais ng Panginoon sa umagang ito, anak, nais kong pag-alabin ang puso mo sa pag-ibig sa akin, pero kailangan may alay mo sa akin. He wants to give His great and extravagant love and blessings for you. There will be no sacrifice kung walang pag-aalay ng buhay na gagawin. There will be no fire. Sa ating pagkatapos, God is asking you right now, the same way, when He asked Moses to the burning bush, my child, will you offer your heart? Will you offer God's sake na matagal mo nang binabargain sa akin, na ayaw pakisuko sa akin? Isusuko mo na ba yung kaugalian mo na yan na sumisira sa iyong buhay? O marahil ang nais mo, isuko mo na ang iyong buong puso sa Panginoon. Alam niyo po, kapag isinuko mo at inialay mo ang iyong buong buhay sa Panginoon, if you will just offer your life to God, kung hahayaan lang po natin na mag-akyat banal na Espiritu sa ating puso at sa ating iglesia, alam niyo po pangako ng Panginoon, Ezekiel 36:29 says, lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan. Bibigyan ko kayo ng masagranang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Verse 30, pamumungahin kong mabuti ang inyong mga punong kahoy at pasasaganahan ng ani ng inyong bukirin upang hindi na kayo hamangin ang kapwa ninyong bagsak dahil sa tagbuto na inyong dinanas. And maybe someone are asking, Lord, yun po yung gusto kong mangyari sa aking buhay. Isang buhay na punong-puno ng pagkapala. Mararanasan mo lamang ito kung may pang pag-aalay at sakripisyo na gagawin nito. Tandaan po natin, kapag ang banal na Espiritu ang pinaghalang natin sa ating puso at sa ating iglesia, our life and our worship will never be the same again. Papaano po natin mag-iyak kung talagang gagawin ng Panginoon ang pangako niya, dito po tayo matatapos. Matitiyak natin na matatanggap natin ang lahat ito because Ezekiel 36:36 says, akong si Yahweh ang nagsabi nito at ito ay gagawin. Tayo kong natin ito. Sa pagkakataon ko ito, sa ating pinag-aralan, maraming nakita mo ngayong puso ay mayroong karumihan sa inyo sa akin. Ang ating pinag-aralan ko sinasabi kailangan sa sakripisyo, pero kailangan alay sa kanya. And perhaps this morning, pinapag-usap ka ng Panginoon at yung pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang pag-alab ng pagmamahal ay maaari niyang ibigay sa iyo. Ngunit hindi mo po ito mararanasan kung walang pag-aalay na ginagawa sa inyo. Sa umaga po ito, inialay ng Panginoon ang kanyang pinakamanila na buhay para sa iyo. Ano naman ang hinihingi ng Panginoon na pag-aalay sa iyo? Ibig
ibibigay ko ito sa Panginoon. I-alay mo yung buhay bilang isang alay na may kabanalan sa Kanya. At ang lahat ng pangako ng Panginoon ay pagkakalog niya sa iyo. At gagawin niya ito. Dahil sabi niya sa Kanyang salita, kung si Yahweh ay sabi nito, at ito ay gagawin.